Okay, mga kasama, no, sobrang galit na siguro ng ating Pangulong PBBM o Pangulong Bongbong Marcos dito kay dating Pangulong FPRRD o si dating Pangulong Digong Rodrigo Roa Duterte. Yata nagpasabog ng bombshell itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron daw blanco na pinapirmahan para sa budget. Ngayon, ang dati alam naman natin na ayaw may pagtulungan ng dating ng administrasyong PBBM. Lalo na dito kay SOJ, Secretary of Justice Boying Rimulya, na pag bumaba daw ng eroplano pa lang nasa airport pa lang itong mga taga-ICC, pabalikan na nila. At ito pa'y pananakop sa ating bansa, yung mga dating napayag yan noon. Ngayon, itong mga nakarang araw ay ngayong iba na ang pananaw ng PBBM administration na kinontra pa ni Panelo, na kinokontra daw ni SOJ, Secretary of Justice, ang polisiya o policy ni PBBM. Kaya may pag-uusap na po ang DOJ sa ICC, di warrant of arrest na kaya pag-uusap kung paano i-implement. Ito, pinaghahandaan sigurado yan ng mga aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung siya ngayon talagang target. Pero obviously naman, yan ang ating hinala dyan sa kay Bato de la Rosa, kung kasama siya doon, mapapayak na naman to si Bato de la Rosa na, sigurado. Ngayon, matatandaan nyo kung napanood nyo yung debate ni Atty. Panelo sa Atty. Cristina Conti, yung abogado ng ICC na nangangat ng ebidensya laban sa dating administrasyong Digong o Duterte. Kaya siyon ICC, sabi ni Atty. Cristina Conti, si Panelo. So natameme si Panelo doon. So ayan, ngayon ang tanong dyan, ayaw nilang may pagkatulungan sa ICC. E paano kayo daan yung warrant of arrest sa Interpol? So matatanda nyo na huli si Alice Go sa kanyang ibaba sa ibang bansa sa Jakarta. Ngayon, delikado pag hindi tayo napagtulungan sa Interpol or International Police. Dyan din na nahuli si Tevez, di ba? Magiging madaming lusutan din sa Pilipinas na pwedeng umalis o pumusli at mga wanted. Si Harry Roque nga lang ay pinahanap na ng Kongreso, di ba, nakapuslit pa. Isipin nyo kung hindi na tayo membro ng Interpol. Mahirap po yan. Mahirap po nating hindi tugunan yan. Kasi pagka ganyan may mga wanted sa atin at laglabasan ng ibang bansa, paano natin mahuli yung walang Interpol? Diplomatic, mahirap po yan, mga kasama. Interpol po ang the best para mapahuli ang mga wanted internationally na lumabas ng ating bansa. So sana wag na magbago ang Pangulong Bongbong Marcos saka sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, magtuloy-tuloy na. Kung hindi, siya mapapahamak na. Pinapakuti na nga dati na ilang beses na, di pa pinagkakaan. Tapos merong may panawagan pang impeachment versus PBBM naman ngayon. So kung hindi pa magmamatigas ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mauunahan siya ng mga Duterte. So politics po yan. Ganyan po talaga ang laro sa politika. So itong susunod na halalan, vote wisely. Tingnan natin yung mga may malinis na record at may mga bago dyan tulad ni dating COA commissioner ba yun? O nagtrabaho sa COA? Si Heidi Mendoza. Sana iboto niyo po yan. Saka iba sila, Pangilinan, na abogado rin. Marami pa mga bago dyan. Alam natin na ayos naman ang kanilang record. Hindi perfecto pero ayos naman ang record. So vote wisely po itong dating na halalan, mga kasama. Pakiusap lang kasi nakikita nyo nangyayari sa bansa natin. Hindi pa tayo magigising o paulit-ulit lang yung nangyayari.
Kailan natin magpapalit-palit ng mga politiko na magsisilba sa bansa natin sa national politics, lalo na sa Kongreso, Senado, Vice President, Presidente. Kasi yan po ang gagawa ng batas, magpapatupad ng batas. At yan po ang mga hahawak ng mga pondo natin o buwis. So hanggang dito lang po muna yung vlog. ICC is on the way. Kung talaga may warrant o pares na. Nanganganib ang dating Pangulong Digong dito o Rodrigo Duterte at sila Bato kung sakaling kasama sila sa warrant of arrest na idadaan ng ICC sa Interpol, International Police Organization. No, hindi po natin pwedeng iwasan yan. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.